Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello po mga kababayan, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi magandang gabi, Middle East magandang umaga o magandang hapon, Pilipinas. Panibagong reaction video po natin ngayon dito sa Ka-Business Official. Ang episode na ito ang yung pamamaalam nila Renji at Ma'am LB dito sa Ka-Business. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na sila member ng Family Ka-Business. Membro pa rin po sila ng Family Ka-Business. Ito lang po ang nasasabi ay yung baga si Renji ay hindi na nagtatrabaho bilang isang Power Ranger dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business. So, bago po natin umpisa ng lahat, please don't forget to subscribe Family Ka-Business, Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang Young Russell at ang kanilang editor na si Tingken Badi. So, reactionan lang po natin ang isang viewers na nag-comment po dito sa episode na ito na nagsasabi, masaya ka na Intoy, may pinaalis ka na. Ma'am, wala pong nagpapaalis dito kay Renji. Hindi po si Intoy, wala pong karapatan si Intoy magpaalis. O kahit sino mang mga kagwang ang magpaalis kung sino man bago dito sa kanilang member. Bakit po natin hindi pakinggan kung ano yung paliwanag ni Mr. Ka-Business kung bakit ay namaalam na itong pamilya ni Renji dito. Kumbaga, namaalam na sa trabaho. Ganon. So, parang ano lang kasi po doon sa ano na yon, sa pagka-comments na yon. Ma'am, hindi po natin kilala sila, bawat isa sa kanila. Kung binase lang po natin doon sa teleserye niya, ay nababaitan tayo doon, hindi pa rin natin siya kilala. Kung doon sa teleserye nila ay nabuo yung pamilya niya, ibig sabihin, mas mabait na siya doon o talagang pwede na natin siyang hangaan. Hindi po lahat ng tao ay magkapareho. So, bakit ho natin hindi itong i-play itong short video na magpapaliwanag si Mr. Ka-Business nang maliwanagan po naman ang isip natin. Kaya po mga kababayan, bago tayo mag-comments, dapat po tapusin muna natin yung video para natin kung ano i-comment natin, makakasakit ba tayo o hindi sa taong ika-comment natin dyan. Katulad na lang po dito kay Intoy. Ma'am, huwag niyo pong sisihin. Wala po tayong karapatan manisi sa mga kagwang sa nangyari. Lalo't lalo na po itong si Intoy. Alam naman po natin na pinaabot nila yon para malaman nitong Mr. and Mrs. Ka-Business kung ano yung pangungugali ni Renji. At least, bago pa lang, pwedeng sugpuin. Tingnan po naman ninyo ano yung pagbabago. Di ba nagbago si Renji? Mga kababayan, ganun lang po talaga yun. Kung hindi ka mapuna ng tao, hindi mo alam ang pagkakamali mo. Doon po tayo babase mga kaibigan. So, i-play po natin yung video na ito na para maliwanagan po ang isip natin ano ang dahilan at bakit. Palakpakan natin siya. At syempre, bukod doon mga ka-business namin minamahal, gusto ko rin ipagbigay alam po sa inyo kasi ang kapasidad ng Ka-Business Official sa pagbibigay ng sahod kay Renji ay hindi, para sa amin ay hindi siya sapat, no, sa pangangailangan nila. At bukod doon ay para sa akin hindi ibang masasabi natin na yung 10,000 a month sa isang ex-OFW, sa isang Renji na naintindihan, naunawaan ko yung kanyang kapasidad, yung kanyang talento, yung knowledge ba at saka skills ay hindi namin kayang tumpasan. Ano po mga ka-business,
Kasi limitado lang yung ating umaasa lang tayo sa sahod natin sa YouTube. Yung patungkol naman sa pag-aaral ni Alex ay noon pa naman yan di ba? Na naibukod na namin ba yung Mrs. Ka Business ay ngayon dito kay Renji 10,000 sa isang OFW, parang di ba pagkakasyahin upa, mga kailangan sa bahay, yung mga miscellaneous pa, iba pa mga expenses. So nagiging honest lang po kami sa kanila at sa inyo po mga business na bigyan natin ng laya si Renji na makadiskarte siya ng kanyang sarili. Nasa kanya yung kung magka-upload siya ulit or ano yung gusto nilang business na mag-asawa tutuwangan nila para tuloy-tuloy at magiging sufficiente doon sa kanilang pangangailangan. At bukod doon, syempre, andoon yung makaipon ng Ate LV paunti-unti. At pagdating ng araw, sabi nga, kahit na magsimula ka ng maliit pero hindi mo mamalayan, lumalaki, ay makakadagdag yun sa inyong puhunan para mas lalo pang mapalago yung inyong magiging o mapipiling negosyo. Nabanggit sa akin ni Ate LV na gusto niya noon na mag-online sale. Yan, ano bang isi-sale ng Ate LV? Online selling, yes. Pagka nag-online selling ka, magiging customer mo kami. Idol niyo po kasi, idol ko po kayo. Ina-idolize ko po kayo. Ayun. Kasi nag-online selling po kayo. Ayun. Kagayan ko lang po iiyak ako naman. Sakaling magkaroon ng pagkakataon po, magkaroon ako ng contribute po sa seminar. Mag-online selling po sila. Kasi mga ka-business, ayaw kong sagkaan yung kakayahan ng isang Renji na, oo, sabi niya, andito, masaya naman talaga na magkakasama kami. Kaya lang napaka-unfair naman, di ba? Parang napaka-makasarili ko naman kung sa ganong paraan hindi niya eto na buo na di ba? Yung hiningi niyang tulong, ayan na sa awat tulong ng Panginoon Diyos na isa katuparan natin, mission accomplished na tayo. Tapos nang dahil sa siguro baka nahihiya siya na hindi niya basta-basta maiwanan si Kuya Ka Business dahil nandun nagkaroon na kasi ng attachment na pamahal na sa isa't isa. Hindi niya ngayon maikampay yung kanyang mga akpak. Ayaw ko naman ng ganun, mga ka-business. At isa pa, bata pa ito Ito, 43, tama ba ako? 44 years old. Bata pa ito, marami pang pwedeng mangyari, marami pang pwedeng marating. Ano po, mga ka-business. Basta kami ni Ate, Kuya, andito lang kami, mga kapatid mo, kagwang anytime. Pasyal kayo rito, bukas ang aming pintuan. So ngayon ganito, Ate LV, ano bang gusto mong i-online sale? Business, ano yun natin para, di ba? Meron ka ng sale. Actually, dahil kinahiligan ko po yung mga... Actually, marami pong item talagang available sa Alibaba. Tsaka ang lakas ngayon, yung online sale, mga business, ang lakas niyan. Grabe. Ano ba natin yung products? Actually, marami po talaga. May kasi ako magbenta since nung lumabas ako. Doon ako nag-start kasi hindi naman ganun kalaki yung sa labas. So, tapos, ang dami na rin mga kaibigan kong gano'n sinasabi ko sa online yun sana. Parang yun, may magandang inggit na sinasabi na mabuting inggit. So sana. So yun na mga ka-business, isa pa yan, di ba? Kung hindi natin magbibigyan, parang break ba? Bigyan natin ng pagkakataon. Bigyan natin ng pagkakataon. Yung talento na itong dalawang ito, pagka nag-combine yan, magtatagumpay yan At lalo pa nga ngayon ay alam na nila yung mga naging mali ng isa't isa. Kumbaga aral na po mga ka-business. Kasi hindi naman ibig sabihin na si Renji lang talaga ang nagkamali, di ba? Si Ate LV, aminado rin naman siya, meron din siyang naging pagkakamali sa nakaraan. Yan magiging tungtungan nilang dalawa, nilang mag-asawa, para makamtan yung pangarap, yung
Yes, tama. Tagumpay. So, Ate LV, bukod doon sa scholarship ni Alex, no? Ay magbibigay din kami sa ng pampuhunan mo. Ayaw mo? Sabi niya, ayoko po tanggal. O sige mga kababayan, saan pa po ba sila kukuha ng kaswertehan sa ganito na dito sa ka-business po ay scholar itong anak niyang dalawa. Mayroon po silang binigay na panimula sa kanilang pagsasama muli. Binigyan sila ng pangkabuhayan na kung ano yung dapat nilang inenegosyo. So, mga kababayan, sana naman po itigil na natin yung pambabas sa mga kagwang o dito sa ating ka-business. Instead po, magbigay na lang po tayo ng suporta sa kanila para po naman ay hindi masaktan yung mga kagwang natin na lagi sa atin nagpapasaya. Kasi po kami mga OFW, dito lang po kami humuhugot sa mga joke nila dito. Lalo na po itong si Intoy at saka si Burnok. Sana po ay malinaw sa atin na hindi po si Intoy ang nagpaalis kay Renji. Huwag po natin isipin yun. Mahalin po natin ang mga kagwang ni ka-business katulad ng pagmamahal natin sa dalawang mag-asawa at sa pamilya ng ka-business. So, malinaw, 40,000 pesos. Saan ka kukuha na hindi mo kakilala yung isang tao, hindi mo ka mag-anak, binigyan ka ng ganon. Na pumunta lang yan si Renji dyan humingi ng tulong. Although naman ay yung parang, syempre, yung sa kanilang teleserye na alam naman po natin, mga kababayan, ang pag-YouTube po, hindi po malaki ang sahod. Hindi katulad niyan pag hindi milyon ang iyong subscriber at ang iyong nanonood sa iyo hindi umabot ng milyon, ay hindi po yung gaano kalakihan. Kaya isa rin po yun, wag natin paghanapan si Mr. and Mrs. Ka-Business ng revenue ng mga tao na kanilang nabablog. Kasi sa dami ng tinutulungan nila. Hindi naman po dito nabukya si Renji nabuo yung pamilya niya, scholar yung mga anak niya, may pampuhunan pa siya. Kumbaga, family package ang binigay ni Mr. Ka-Business. So, di ba mga kababayan, bakit pa ho kailangan natin? Parang awa na po natin. Huwag na lang po natin saktan sa komento natin itong mga kagwang. Ito po kasi ang kamay at paa ni Mr. and Mrs. Ka-Business, itong mga kagwang. Kasi pag walang kagwang, hindi po mabubuo yung pamilya ni Renji. Hindi po sila mabibigyan ng ganitong blessing na galing sa ka-business. So bakit pa ho natin yung ikagalit dito sa mga kagwang ang sitwasyon nitong ni Renji, na ang pamamaalam ni Renji dito ay ginawa po ninyong iba sa ating isipan, na ang pagkaalam po natin pinaalis, tinanggal. Huwag po nating isipin yun kasi may paliwanag naman dyan si Mr. Ka-Business. Ma'am, tingnan po ninyo kasi paulit-ulit kung anong ibig sabihin ng sinasabi ni Ka-Business dito. Huwag po natin basta-bastang i-bash o basta-basta sisihin yung tao na hindi naman natin totally sila kilala. Hindi ninyo po kilala si Renji. Hindi rin po ninyo kilala sila Intoy. Yung mga kagwang ni Mr. and Mrs. Ka-Business ay hindi natin kilala kasi hindi natin sila nakikita lang natin sila sa vlog. Yun po sana ang basehan natin mga kababayan. So, hanggang dito na lang po ang aking reaction video dito kay Renji. Ang episode ni Mr. Ka-Business, ang pamamaalam ng pamilya ni Renji dito sa family Ka-Business. Pero dito ipapalinaw lang po natin, lilinawin lang po natin. Kumbaga, hindi na magtatrabaho si Renji dito pero tuloy pa rin po ang scholarship ng dalawa niyang anak. Napakaswerte. Congratulations Renji. Na mayroong tulad ni Mr. and Miss, may tulad ng Ka-Business family, Ka-Business official, na ganyan ang pagtulong at trinato ka na bilang isang tunay na pamilya.
Di ba mga kababayan? Maawa na lang po kayo sa ating mga kagwang. Tigilan na po natin ang pang-negative comments natin dito sa mga kagwang. Kasi ito po dito po nakasalalay ang buhay nila Mr. and Mrs. Ka-Business sa mga kagwang na ito. Kasi pag wala pong kagwang, sino po ang magpoprotekta sa dalawang mag-asawa sa kanilang misyon? Di ba mga kababayan? So, hanggang dito na lang po itong aking reaction video. Bago po ang lahat, please don't forget to subscribe. Ka-Business Family, Ka-Business Official, Papa Dins TV, ang kanilang editor si Tinkin Buddy at ang Young Russell. Mega shoutout lang po ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa silent viewers. Shoutout po sa inyong lahat. At big shoutout po dito kay Ma'am Emma, si Ma'am Pretty at si Ma'am Chard, at saka best friend in Italy, Mr. Jacinto, Felipe Jacinto and Mr. Jose Pascual. Maraming salamat po sa inyong laging panonood sa aking mga video. At paki-subscribe din po sa Mira's channel mga kababayan. At ang lahat ng reactor, isa-shoutout ko po at suportahan po natin ang lahat ng reactor ni Ka-Business Official at Papa Dins TV. Anime reactor po, ang mabait na reactor ni Mr. Ka-Business, Reality TV, Analisa Reality TV po, support natin. Taong Gala po, paki-support natin. Mamplers, Kalingap Turak, ang reactor din po ng Kalingap at saka ng Ka-Business Official. At ang PLC Katangay Vlog, paki-suporta po. At ang inyong lingkod, huwag ninyong kalimutan, paki-suporta po ninyo at paki-subscribe ng aking munting bahay. Okay mga kababayan, so eto lang, isa-shoutout ko lang po ang maraming nanonood na places sa aking sa United States of America. Salamat po at napunta yung aking mga video dyan sa United States na kayo po ang nanonood, mga kapwa nating balikba, mga OFW po nandyan sa Amerika. Maraming salamat po sa panonood ninyo. So, hanggang dito na lang. Ito po ang inyong lingkod. Nagsasabi may Allah bless us all. At nagsasabi pong magandang gabi, Bahrain, magandang umaga at tanghali sa Pilipinas. At nagsasabi po, bye-bye mga kababayan. Mahal ko po kayo. So, hanggang dito na lang. At sa susunod ko pong reaction video, magkikita-kita tayo. Bye po.